Oy, na-miss natin ito. Na-miss natin si Kong Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Kuyang, Kong Ompong, Magandang morning! Magandang umaga po sa inyong mga kuyang ko. Meron din sa ating mga senior citizens na nakikinig ngayon at nanonood sa inyong programa. Opo, tama po ba? Nakapasa na sa House, naging batas po ba yan? Opo, nakapasa sa Kongreso. Ang nakakalungkot ay hindi binigyan ng pansin ng Senado. Ito po ay dalawang taon na pong nakabimbin sa Kongreso. Hindi po umusad. Hindi Senado? natin malaman. Sa Senado po. May 2023, nasa Senado na po yan. Oo. At yan po ay hindi naging batas. Bakit po? Bakit po hindi naging batas? Wala bang counterpart bill sa Senado? Well, kung kahit po walang counterpart, sa tagal po ng panahon na 2 taon nakabinbin sa kanila ay hindi umusad. Saang committee po yan? Sabihin, Saang committee sa Senado yan? Yung pong nakakasakop sa mga senior citizens, Committee on Social Services. Sino ba ang Committee on Social Services? Di ba chairman yan? Ayoko na pong sabihin, baka mamaya sabihin, pinipersonal ko siya, nisiraan ko siya dahil siya po ay re-electionist. Ano ho ba ang laman nung panukalang batas na ito, yung detalye? Ito po ay nagbibigay, ang layunin po nito ay nagbibigay ng karapatan sa mga senior citizens na bumoto 1 linggo bago ang nakatakdang halalan. Yan po ay napakalaking ginhawa para sa ating mga senior citizens at sigurado kung maraming senior citizens na makakaboto. Oo. Pero ipinagkait po ang karapatan, ang kalayaan naming mga senior citizens na ipinaglalaban natin. Malaking ginawa po yan. Hindi lang po sa ating senior citizens. Malaking pati ginawa sa iba. po yan. Mababawasan ang COMELEC po. Malaking ginawa sa kanila. Yung congestion sa election day mababawasan. Paano yan kung sa proposal ninyo kung Ompong 1 linggo o 1 araw lang yon o buong 7 days before the election day? Well, siguro po, lalabas doon. Kung naging batas, lalabas sa implementing rules and regulations. Pero ang importante nga po kasi, yung maging batas, yung man lang ating pinaghihirapan sa mababang kapulungan, sa lower house. Nakumbidan nyo po ba ang COMELEC nung ito'y tinatalakay ninyo at ano bang input nila? Opo, malaki pasasalamat po nila sa akin. Naglumapit sila, sabi niya, Kong, maraming salamat. Malaking ginhawa sa amin to. Hindi na namin masyadong iintindihin ang mga senior citizens pagdating ng halalan. Tingnan mo na yun. Kita nyo ron. Hindi. Ang committee sa Senado ba? Committee on Social Justice, Welfare and Services. Social Services. Po. Social Services. Hinahanap ko tuloy kung sino yung chairman Mother, pakihanap mo nga kung sino yung chairman ng Committee on Social Services ng Senado. Kasi ang ganda nito, ewan ko, wala naman, may pagtatalunan ba dyan? Tsaka dun sa punto nga, kaya ko tinatanong sa COMELEC, baka mahihirapan ng COMELEC na magsagawa ng ganon. Kung sa kanila welcome at sabi pa sa inyo malaking tulong sa kanila, sa COMELEC, ito, Kong Ompong? Malaking tulong po. Malaking tulong po sa kanila. Yun ang sinabi ng mga commissioners na umattend doon sa ating hearing. Tingnan nyo na. At ako'y nagpapasalamat po sa COMELEC. Ito, ginawa nila ng pagkakataon ang mga senior citizens makaboto alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para po malamig ang panahon. Kaya nga nakaiwas doon sa congestion. So, nung po siya ay aking kinausap, ang sabi po niya, gusto ng mga senior citizens bumoto, mag-participate sa araw ng eleksyon. Okay po yun, tama, pabor po ako ron. Pero yun sa aking pong opinion, pwede naman pong optional
Yung gustong bumoto ng maaga, Ng maaga. bumoto. Yung Oo. gustong mag-participate sa araw na eleksyon, doon sila bumoto. Si Senator Hindi po Amy ho ba para sa- nakausap ninyo? Yan po sinasabi ko na kinausap ko. Oh, yun na nga, oh. Social Services Committee. Si Senator Social, hindi Amy. Public Service. Senator Amy ang chairman nun. Kinausap ko po siya ron. Sa Malacanang, nagkita kami, kinausap ko ako sa kanya. Nakiusap ako sa kanya. Ang sabi niya, hindi po pwede dahil gusto mag-participate ng mga senior citizens sa araw na eleksyon. Paano po yung gusto makaboto ng maaga? Oo. Hindi, Hindi saka po ang aking pinagkukunan. ini-encourage nga Saka natin. dalawang taon po na nakapending sa kanya committee. Kay Senator Amy. Sana sa susunod mabigyan ng tsansa. Oo, sana naman. Ang gandang, ang laki-laking kaluwagan. Gaano po ba, nabilang nyo na po ba kung gaano karami senior citizen sa Pilipinas? More or less po, ngayon po, nasa 13 million. Pero hindi naman lahat yan yung nakakaboto. Opo, Sabihin 13 natin million. 8 to 10 million yung nakakaboto. Nakakaboto. Malaking bagay po yun. Kung sa Yan po, ay walang, at yan po, mga kuyang ko, wala pong kailangang pondo na ilaan ng gobyerno. Oo, ano, walang dagdag na gastos. Hindi, ito nga ina-announce namin kanina, may local absentee voting. Kung yung bang mabigyan, Wala po. di ba? Wala namang, pwede nga silang isabay dun eh. Oo. Pwede nga silang isabay dun. Sa proposal ninyo, Kong Ompong, basta tumungtong na ng 60, basta senior citizen na, kahit malakas, kasi merong 60 anyos na pero parang kalabaw pa sa lakas eh. Opo naman. Basta po, kaya nga, early voting for senior citizen. Ayun, oo. Ito, si Tata Ernesto Alba ng Bago Bantay, tama, dapat ibukod ang mga senior citizens sa election day para hindi kami mahirapan. Ito, napakainit pa naman ito yung election dito sa atin. ano? Sobra, Mayo yan, kainitan talaga yan. Oo. Pag meron pong karamdaman ng isang senior citizen, hindi po pinapayagan ng pamilya at disgrasya. Ito, si Governor Helen Tan, ang tagal na pong may proposal ng absentee voting for senior citizens, PWDs. I principally authored that when I was in Congress. Sa Senate din po, hindi na-approve. Decades na po yan. Tama po yun. Tama po yun si Governor Tan at siya ay naging chairman ko sa Committee on Health. Anyway, Hindi marami. na atupag sa Senado. Sana ano? mabigyan ng chance to. Yung po bang senior citizens party list, anong number ba kayo? Number 89 po. 89. Ayun. Hindi, kung kasi yung senior citizens party list, lagi naman pasok sa mga... Oo. Sa dami ng senior citizen natin eh. Kaambong, maraming salamat po sa inyo. Umiikot. Yung party list na talagang may nire-represent. Hinay-hinay po sa pag-ikot. Ingat naman ng maraming tubig. Okay. Maraming salamat po mga kuyang ko. Yes, sir. Thank you, Kong Ompong. Maraming salamat po. Okay, salamat po. Salamat.